May isang nadiskubre daw po ngayon doon sa Davao. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Okay, magandang oras po sa lahat ng mga kababayan po natin, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong patungkol sa may sikretong nadiskubre daw po doon sa Davao. Ang ngayon ay usap-usapan po kung bakit daw po. Malalaman nyo rin yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button. And then, para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komentaryo po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Sa walang pagtatagal, tingnan po natin to. Kasi, ito po mga sangkay yung nadiskubre. Actually, itong bagay na to mga sangkay, sinasabi din daw po ng mga Duterte. At sabi kasi dito, dismayado daw po si Deputy Minority Leader. Ito mga anti-Duterte ito mga sangkay, pero ibinunyag niya po. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa alokasyon para sa flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Sabi dito, kapansin-pansin, the whole Davao region, wala ni isang flood control project. Nagtataka kami. Kasi binabaha naman sa Davao. Alam natin. Pero wala. Okay. Bakit ganoon? Oo nga, no? Pati ako tuloy napaisip din. Oo nga, no? Bakit kaya ganoon? Bakit wala po sa Davao? Kayo, mga sangkay, anong tingin nyo? Pero may sagot naman dito. Ito, basahin na lamang po natin yung balitang to mga sangkay. Sabi dito mga sangkay, out of 197 district engineering offices, 113 lang po na DEO ang merong flood control projects. He pointed out, sabihin na natin hindi kailangan ng ibang distrito ang flood control projects. But, isang kapansin-pansin po, the whole region 11, meaning the whole of Davao region, wala po ni isang flood control projects. So, bakit ganun? Di ba nga po, dati pa, sinasabi po nila ng mga Duterte, ito mga sangkay, walang halong bias to, dinidiscuss po natin ng wala pong kinikilingan. Kumbaga dito lamang po tayo sa gitna. Kasi ito nga po, ang nagsiwalat nito, kilala po natin na anti-Duterte po ito mga sangkay. Pero ibinunyag po niya. So tayo dito, wala tayong kinikilingan. Ngayon, sabi po niya dito, katakataka daw po, kapansin-pansin, na buong Region 11, meaning, yung buong Davao Region, hindi lamang po yung Davao City, kundi buong Davao Region, wala ni isang flood control projects. So, bakit ganun? Ano ang meron? May mga nag-comment ba dito? Daming nag-comment, Okay. Nagtataka kami. Kasi binabaha naman sa Davao. Alam natin pero wala. Okay, bakit po ganun? Yun yung tanong niya, mga sangkay. Ngayon, ito yung sagot. Kung wala pong, sabi po ni De Leon, sino ba si De Leon? Ito, Kim De Leon. Acting Budget Secretary. Okay, sabi po niya dito, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate. So probably, on this question, Madam Chair, Your Honor, we can differ later on to DPWH para mabigyan po ng mas malinaw kung mayroong, mas malinaw na paliwanag, kung mayroong gaps na ganito na na-observe. Kita nyo mga sangkay,
Ito nakapagtataka. Bakit ngayon pa lamang po titingnan? Hindi ba nila nakikita na binabaha ang Davao Region? Yun lang, mga sangkay. Ayun lang. 'Di ba? Kaya alam nyo guys, kailangan na po talaga ma-blockchain yung budget po ng buong bansa. No? Yung national budget, kailangan na po yan dumaan sa blockchain para magkaalaman kung saan ginagastos, magkano yung pinamimigay sa bawat region. Kasi may mga ibang region na napag-iiwanan po talaga. Legit yun. Totoo yan mga sangkay na nangyayari. Nakakalungkot man, pero ito yung realidad mga sangkay. Kita nyo? Hindi kasama po yung Davao Region. Bakit? Yun yung tanong ko eh. O may mga DDS ba dito? Sa tingin nyo, bakit? O baka may mga PBBM loyalist, bakit din? Mga dilawan, mag-explain nga po. Kasi itong nagtatanong, mga sangkay, isa po itong kritiko ng mga Duterte. Na napansin po niya na wala nga po doon ang listahan ng Davao Region, wala po mga flood control. Okay, sabi dito ni De Leon, pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation, readiness ng bawat isang proposal. Completeness po ng mga dokumento. Okay. Gayon din po yung tamang geotagging dahil dito po nakabata yung ating layunin na masiguro. Emergency na naman, oh. Emergency. Emergency warning. Okay. So, pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento. Project Profile Program of Works, gayon din po yung tamang geotagging dahil dito po nakabatay ang ating layunin na masiguro na maiwasan o mawala po yung posibilidad na maging mga ghost projects muli po yung mga proyektong nakasaad sa NEP. Kaya nga kailangan na pong i-blockchain yan. Yung mga kongresista, anong ginagawa natin? Andyan po yung Kadena Act, bakit hindi pa rin po inaaprubahan yan? Diba? Bakit? Ayaw nyo bang masilip yung mga proyekto? Ayaw nyo bang malaman ng sambayanan? Na ito ang pinagagamitan ng mga proyekto kasi alam nyo guys, kapag naka-blockchain na yan, yung pera ng taong bayan, makikita na po doon. I mean, pera ng pamahalaan, makikita na po doon. Lahat ng paggagamitan, lahat ng material, saan napunta yung pera? May pera ba yung binigyan ba ng budget yung mga rehiyon na pinanggagalingan nating lahat? Makikita na po doon. Eh dito wala, para po tayo nanguhula. Tinio also questioned the over 49 billion for flood mitigation structures and drainage systems lodged under the DPWH Central Office in the 2027 NEP which he suspects comprise the so-called leadership funds. Naku, ito pa, isa pa yung issue na yan, mga sangkay. Kaya ulitin ko, kailangan na po dito ma-blockchain. Kailangan na po ng Kadena Act dito. Anong inihintay ng mga kongresista? Ipasa nyo na yan, 2025 pa po yan sinusulong. Magto-2027 na, oh. Ang mga Pilipino ay naghihintay dyan. Tandaan nyo, tuloy ang korupsyon kung walang Kadena Act. Yun lang po yun. Tuloy yung korupsyon. Kaya tila baga, ayaw po nilang pansinin yung Kadena Act dahil alam po nila na delikado yan sa mga kurap. So dapat ipasa na yan. Ano to? Emergency alert. Grabe, no? So, well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ayan, no? Wala daw pong budget yung Davao Region. Ano yun? Napag-iwanan po yung Davao? Hindi na rin ba Pilipino yung mga taga-Davao?
Davao Region to, hindi lang Davao City, kundi buong Davao Region. Naku, magagalit yung mga taga Mindanao dyan. Kapag kaganyan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.